Hello guys, share ko lang sa inyo yung aking motor na pinagagawa ko din sa malapit lang din sa amin, Rossi. Kasi Rossi lang din naman yung aking motor. Bali kasi nabali yung preno sa likuran. Yun, tapos papalitan. Kasi pinawelding ko na yun sa ilalim pinalagyan ko ng sabat, tawag-tawag yung parang bar para nabali pa rin talaga, malambot na yung pinakatobo nung preno, kanya kinakailangan ay palitan na. So kaya dinala ko dito kasi hirap. Nung nawalan ako ng foot brake, so gamit ko sa sa handbrake. Yung sa handbrake naman, nung una muntik na ako makadisgrasya dahil naubusan pala ng fluid, yung brake fluid niya naubos. So muntik na ako makadisgrasya. So lagyan naman ng bagong brake fluid. Ang problema naman ngayon ay yung pads, yung brake pad ba tawag doon. Yun pudpud na rin daw, kanya bakal to bakal na yung preno. Mas malaki daw ang magiging gastos pagka hayaan ganun. So, ayun, pinapapalitan ko na rin ng brake pad para safety. Tapos ayun, ipapatune up na rin, pa-change oil. So ayun yung technician, siya yung gumawa. Ito yung pinaka-technician dito ng Rossi dito sa Pombong. Siyang gumawa. Actually, yung aking pamangkin is gumagawa din ng motor. Kanya lang sabi niya hindi daw niya kaya at wala daw sa kanila yung piyesa na kailangan. Sabi niya, Tito, dalhin mo dun sa Rossi dahil meron sila niyan. So ayun, yun pala naman wala rin, bibili din sa labas. Pero okay na rin, at least magkagawa na yung motor kasi ang hirap pagka walang preno, nakakatakot. So hopefully magagawa na itong motor na ito, magkakaroon na siya ng preno, bali foot brake at saka handbrake. Papaano na rin, papatune up na rin kasi nga mahina bumatak pagka ikakambir yun sa kwarta. Hindi siya bumabatak ng malakas, mahina ang batak. Minsan parang nalulunod yung makina, parang hindi niya kayang yung gasolina. Hindi ko alam bakit ganoon kasi actually hindi naman talaga ako marunong sa mga ganyan. So ako na may hanggang pananahi, alam ko pananahi. Pero yung paggagawa ng gano'n, sabi nga nung technician, tatay, alagaan mo yung motor kasi mas lalaki ang iyong gastos pagka hindi mo naaalagaan. Kasi nga kinakalawang na pala yung mga tornilyo sa ilalim. Yun, hirap na hirap siyang magtanggal kasi nga may mga kalawang na matigas. So tahimik na lang ako kasi talaga namang hindi ko naasikaso. Hindi ko nga din alam yung paano. So that's it. So ayan, pinalitan na ng preno. Yung bali 350 yung preno. Tapos bukod pa yung yung pads, yung brake pad ba tawag doon, sa unahan, para sa unahan naman. Yun, kasi wala na ring preno sa unahan May preno pero yun nga, metal to metal na kasi yung pinaka pads nung sa brake pudpud na Kaya wala, ayun na nga nangyayari. So papalitan at sana naman maging matino. Yun na nga lang ang masakit paano mayari naglabasan ng mga sira ng motor.
Eh di pina-tune up ko. Hindi, tune up. Bibili daw ng lining. Kasi sira na lining. So binilhan ko ng lining. Eri na. Nung mabilhan na ng lining, naikabit na't lahat-lahat. Nung patakbuhin, ayaw namang tumakbo, namamatay. Ako, lumabas na naman. Ang housing na naman daw ang may diferensya. Kaya, nagpabili na naman ng housing. Ako, 1,000 ang hiningi pambili ng housing. Nako, Diyos ko, gumawak na kako ang sira ng aking motor. Well, anyway, sabi nga, talagang ganyan daw pag pinagagawa, nakikita yung mga ibang sira. Pero pagka natapos daw naman at napalitan yung mga sirang pyesa, ay matino na daw ang magiging takbo. So, sana nga, may bawang Panginoong Diyos, maging matino na ang kanyang takbo. So, panoorin nyo guys yung aking kung yung technician ko paano niya ginawa. So, let's do some music while watching.
Thank you guys for watching. God bless. See you on my next upload. Bye bye. God bless. God bless.